Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you so much, Tony. Ang centerman ng inyong platform na ito sa Facebook, ang Broad Streamcast Communicators. Napakahaba, kaya iksian natin. BSCC. Yan, ha? Madaling maalala, merong recall, hindi ho ba? Ako po si Sel Baisa, inviting again ang ating mga kinagalang na mga taga-subaybay, mga tagapakinig at mga viewers ng palatuntunan. Good morning! Good Wednesday morning, world! Ang ating daigdig ang binabati ng palatuntunan at ng inyong lingkod. Siyempre pa, sabay kong bumabati ang aking mga kasama sa palatuntunan, si Nash, ang aking technical director, ganun din si Semanita. At of course, ang inyong channel na ito na nag-aantabay sa muli ninyong pagsama sa inyong lingkod ngayong araw ng Miyerkules, midweek Baclaran Day. Sa ibang bansa, they simply call today as Hump Day. Alright. So, welcome to the show. Ngayong the 30th day of June. Last day ng buwang kasalukuyan at ang huling araw ng Miyerkules. Unang bumabati, good morning everyone, good morning universe. Ang bati ni Yula Nakano, watching and listening from Japan. Magandang umaga kay Yula. And of course, sa Iwabuchi family watching from Tokyo, Japan. At sa lahat ng ating mga viewers dyan sa bansang Hapon. So without much further ado, welcome to your show, Digital Patrol. Sa lahat ng ating mga kababayan, ganoon din sa ating mga nakapanood na citizen o national ng isang bansa. Good morning, everyone. And for you and to the rest, we'd like to offer this sweet kiss for everybody. That starts the day with a bang. Yung pong kiss. Okay? So, welcome to your show. And anytime tayo po i-hook up na ikakawing ng Pinoy Hour originating from
Alberta, Canada. And of course, ito'y sa pamamagitan ng ating mga kasama sa Paglilingkod Bayan kay John. Hello, John. And to your wife, Melody, and children. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Alberta, Canada. We understand, of course, we have 100,000 plus na mga kababayan staying dyan sa Alberta, Canada. And a big percentage of them are viewing and listening to the program because tapos na yung kanilang trabaho. At this time, diyan po sa nabanggit na lugar sa bansang Canada. So let's start the program. Let's start the show sa pamamagitan ng pag-alam, lalong-lalo na rito sa ating mga kababayan sa Pilipinas, itong magiging kalagayan ng ating panahon in the next 24 hours. Ito sa pamamagitan ni weather forecaster Joey Figuracion. At sinabi ni Joey na ngayong papasok na July, they or everybody for that matter should expect 2 hanggang 3 bagyo. Magandang umaga sa iyo, Joey. Magandang umaga po at sa lahat ng ating mga pasubaybay sa kasalukuyan ay habagat pa rin ang naapekto sa bansa. Pero mahina ito at extreme northern Luzon na lang ang apektado. Kaya naman asahan yung buong bansa ay fair weather condition ang maranasan for the next 24 hours. Pero may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidan at pagkulog bandang hapon hanggang gabi. At ang ating forecast temperature sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Wala naman tayong inaasahang bagyo na makaapekto sa bansa sa susunod na 3 araw, pero meron tayong LPA na binabantayan dyan sa may labas ng ating area of responsibility. Silangan na yan ng extreme northern Luzon, kaya naman mababa ang chance na makaapekto ito sa anong bahagi ng ating bansa kung papasok man ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Para sa kanilang impormasyon, puntahan ang aming website sa bagongpag-asa.usd.gov.ph. Yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Joey Figuracion. Maraming salamat. Forecaster Joey, ngayong buwan ng June, ilan bagyo sana ang nakatakdang pumasok sa ating bansa? Buwan ng June po, ang forecast natin ay 1 or 2, no? Pero wala na tayong nabuong bagyo sa buwang ng June. So, pero ang inaasahan by July ay maaaring 2 hanggang 3 ang ating inaasahang bagyo sa buwang paparating po. Now, as a layman, forecaster Joey, yung hindi pumasok ng mga bagyo ngayong buwan ito, posible kang kaya mag-carry over yan dito sa darating na buwan ng Hulyo, ka Joey? Not necessary mag-carry over po. May posibilidad po na mas maraming bagyo ngayong July kaysa sa forecast. Pero atin pong mas stick tayo dun sa ating forecast na 2 hanggang 3 mga bagyo ngayong July. Although, kasi climatology naman po yan, o historical records naman po yung basihan natin. May mga ganun po pangyayari na yung bagyo sa buwan na hindi na ating naranasan sa itong June ay maaaring maranasan natin yan itong July. I see. Ka Joey, thank you so much sa iyong ulat na yan. Ganon niyo po narinig ang ating unang paglilingkod bayan by way of nitong weather update dito sa ating bansa. At katulad ng binanggit ni weather forecaster Joey Figuracion, wala po tayong naramdamang bagyo na pumasok ng bansa ngayong buwan ng Hunyo. But nobody would know. No? We still have today being the last day ng buwan ng June. But, kung ibabatay doon sa forecast ng Pag-asa Forecasting Center, wala namang dapat na ipangamba sapagkat wala namang nasisilip na
namumuong pagsama ng panahon na maaaring magdala ng bagyo. So, wala tayong nararamdamang bagyo ngayon pong buwang ito na ang forecast ay 1 hanggang 2 na bagyo. At katulad nga ng aking itinanong kung posible itong mag-carry over doon sa susunod na mga bagyo na sangayon kay Joey Figuracion ay posibleng maging 2 hanggang 3 ang bagyong papasok ng bansa ngayong papasok na buwan ng Hulyo. Ngayon, kung ito naman po ay nagaganap at posibleng maganap. So, 2, 3, ang inaasahang bagyong papasok ng July kung madadagdagan ito ng 2 pa sapagkat walang dumaang bagyo ngayong Hunyo ay posibleng 2 hanggang 5 bagyo ang inaasahan na posibleng pumasok ng bansa ngayong papasok na buwan ng Hulyo. Anyway, sabi nga po, let's take all necessary precautions. Lalong-lalo na dun sa mga lugar na mga low-lying areas at mga lugar na regular na nararamdaman itong pagguho ng lupa. Lalong-lalo na sa ganitong panahon ng tag-ulan. Check your time pieces, the correct Philippine time. It's now 10 minutes bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Let's start the show sa pamamagitan dito pong pagkakaloob ng COVID-19 update. Ito'y as of yesterday, June 29. Ito po ang ulat ng Department of Health na sangayon kay Senador Manny Pacquiao corrupt na government agency. Mamaya iparinig po ng palatuntunan yung stand, yung naging reaction naman ni Secretary Francisco Duque de Fort hinggil sa paratang na yan ni Manny Pacquiao o ni Senador Manny Pacquiao ang ating pambansang kamao. Okay. As of yesterday, nakapagtala ng pinakamababang bilang ng mga bagong COVID dito sa Pilipinas na ang bilang ay 4,479 new cases, bringing to a total of 1,408,058 cases. Ang mga kaso na ng COVID since the time na ito'y pumasok o nag-umpisa dito sa ating bansa. I'd like to say reciprocate the early morning greetings coming from my younger sister from Montreal, Canada, Norma Uma Baisaswale. Ang kanyang pagbati, I'm watching, sabi niya. Thank you so much kay Uma. And likewise, good morning to her husband Ken and children. Yon, Morning Manong, ang sabi niya, Manong po sa Tagalog means kuya, right? Being the eldest in the family. Thank you so much, Uma. And say hello sa lahat ng iyong mga confidant dyan sa Montreal, Canada, and to the family. Okay? Another sister of mine watching and listening mula naman dito sa ating bansa, notably mula sa Taytay, Rizal. Good morning everyone. Ang bati ni Lides Baisa. Good morning, Lides. GCQ Taytay Rizal is watching. Likewise, together with Lides, kasama niya ring nanonood sa mga sandaling ito ang aming butihing Mader. Good morning, Mader. Yung ating mga kababayan ang edad ay 94
years old. Kasing edad ni Mother, abay, ipagsasama-sama ko na kayo lahat. Take your breakfast. Kailangan po ninyo yan upang panatilihing malakas sa inyong mga pangangatawan. Like our mother, katulong ni Lyd si Tammy Juanillo sa pagbibigay ng paghahanda ng breakfast and medicines for our dear mother. Thank you, Lyd. Thank you, Tammy. And of course, good morning kay Mrs. Regina Abiles, Biuda de Baisa. O for short, Aling Raquel o Aling Riken, yan ang tawag sa kanya ng kanyang mga kababata at yung kanyang mga kaibigan. Okay? Thank you. And likewise, sa mga nariyan sa ISC, compound, manufacturer ng Sahara Cement Proofing. Ngayon sila ay nanonood, medyo inihanda na nila ang kanilang mga respective na mga lugar, enable them to watch completely and listen to dito sa ating program. Hi to Maxi Baredo. And hi likewise to Mark Baredo watching from Thailand. Good morning, Mark, and to our co-Filipinos who like you ay making a name diyan sa Thailand. Okay? Very scholarly. Itong aking pamangking ito. And he's making a wave diyan sa Thailand University. Keep on going. Mark, show them what Filipinos could do and manage to do. Thank you so much. Okay, check your time pieces, the correct Philippine time. It's now 10 o'clock in the morning. At patuloy pa rin kayo nakikinig dito sa Wednesday presentation ng Digital Patrol. Welcome dito po sa susunod na isang oras nating pagkatanghal till 11 in the morning ng inyong palutuntunan. Stand by sapagkat we have a lot of news para po sa inyo. Mga impormasyon na dapat ninyong malaman, especially doon sa ating mga kababayan na nasa labas ng Pilipinas. Now, pagkatapos ng COVID update, atin namang pakinggan. Ito pong magiging pahayag later ni DOH Secretary Francisco Duque. At ito'y hinggil dito sa, apparently, itong mga pagkakamali ng mga vaccinators doon sa kanilang pag-i-inject ng bakuna sa ating mga kabayan. Matapos ang nangyari sa Makati City, inyo narinig kahapon yung yung paghingi ng sorry ni Mayor Abby Binay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga-lungsod ng Makati, that the error, yung pong naipasok yung hiringgilya, pero yung plumber nito hindi na i-push, kaya yung bakuna ay nandun pa rin sa hiringgilya, nandun pa rin, staying there for good. Nangyari yan. At humingi ng pasensya si Mayor Abby Binay. Now, other than that, meron na namang nangyaring katulad yan. Much earlier. Nauna yan bago ito nangyari sa Makati. Na nalaman na lamang matapos na, pumutok yung pangyayari diyan sa Makati. Matapos na malaman ng ating mga kababayan, here is another similar error na nangyari naman sa Mandaluyong City. Sa Makati, isang babae yung
naging biktima. Ngayon naman lalaki. Hindi siguro nakatiis, pinanggit na rin yung the same error which was committed by a vaccinator diyan sa Mandaluyong City. Bueno, ang sabi po ng mga taga-DOH, ang sabi ho ni Undersecretary Berhere, doon sa mga namumuno ng isang local government unit, partikular yung mga alkalde, huwag nyo nang i-require na magtrabaho, lalong-lalo na yung mga vaccinators, ng more than 8 hours. Sapagkat nakakapagod po yan. Baka inaantok na yung mga yan. Labis na doon sa prescribed working hours. Kaya, the best thing for them to do, yung mga mayors, yung mga governors, pagdating noong 8-hour na pagtatrabaho nitong vaccinator, let him or her go. Pagpahingahin na. Kaya kailangan meron kayong sapat na bilang ng mga vaccinators. Ang sabi nga ni Mayor Binay, siguro ho, pagod na yung volunteer nurse. Coming from you, Mayor, alam nyo na pagod naman pala, bakit nyo pa hinayaan na ipagpatuloy ang pagbabakuna? Baka sa dami ba naman nung kanilang nabakunahan, siguro akala na i-push yung plumber. Kung ito nagsimula ng, alas 7 ng umaga or even earlier, you could just imagine how many vaccines had been administered ng isang vaccinator. We're talking here, of course, perhaps close to 100 or the most is 50 individuals, halimbawa, or even 20 for that matter. Siyempre, akala siguro na i-push yung plumber. Dahil nga, sabi nga ni Mayor Abby Binay, baka sobrang pagod. O sa sobrang pagod. Since you know na ito ay sa sobrang pagod, kaya naman ang duwelta ng DOH, wag nyo nang pagtrabahuin. Pauwiin na after, reaching the 8-hour mark nung volunteer worker. At para hindi na maulit yung pangyayaring yan, sabi ni Secretary Duque, iimbestigahan ng DOH ang bagay na ito. Na-imbestigahan yan. At ang mga local government units naman, policy, meron na silang sistema, na itong mga ganitong pangyayari, hanggat sa kakayanin, dapat hindi mauulit. Siyempre may mga human error dahil sa kapaguran din ng mga healthcare workers. Hindi naman nila yan sasadyain. Ano naman ang kanilang mapapala kung gagawin nila yan, di ba? Sa masasayang lang yung bakuna, tapos hindi pa matuturukan o mapabigyan ng proteksyon yung tao, di double whammy. Kaya nga sa akin, ang pakiusap ko, dapat mag-iingat ang ating mga vaccinators, at ganoon din, nakikiusap ako sa mga babakunahan. Yan, ayun. Ang sabi ho ni Secretary Duque, nakikiusap siya sa mga babakunahan na bago po kayo magpabakuna, ask permission na makita yung hiringgilya. Kung may laman, meaning mayroong gamot sa loob, nandun yung bakuna. Now, after the vaccination is over, again, ask the vaccinator to show you yung syringe. Enable you to know na kung na-dispose yung bakuna. Simple lang ho yan. Kasi marami tayong mga kababayan na apparently ay takot. Well, isipin mo na lamang na merong papasok na karayom sa iyong katawan. Talaga naman kapag hindi ka natakot, ewan na lang. Pero just the same, it won't take the whole day
na nakapasok yung talim na yan o yung tulis na yan. Sandali lang yan, matter of seconds. Now, after you're done or presumed to be done, ask the vaccinator to show you again yung syringe. Kung wala nang laman ito, meaning nasa iyong katawan na. Okay? As simple as that. Yan, in effect, ang pakiusap ni Secretary Duque ng DOH para sa ating mga kababayan. Well, hindi naman po masakit yan. Para ka lang kinagat ng langgam. Lalo na't kapag pinisil-pisil yung braso. Sapagkat kaya pinipress yan ay to create yung tinatawag na numbness para hindi makaramdam lalo na ng pagpasok ng karayom sa inyong braso. That's basically the reason why medyo pinipisil-pisil ang inyong balat. Particular doon sa area na papasok yung karayom. I wonder if I'm right, Uma. Because my sister Uma is used to, administering vaccines and medicines in a syringe. Okay? Tama ba ako, Uma? Alright. Coming from Dallas, Texas, USA. Dallas, Texas, USA. Another sister of yours truly. Good morning, ang kanyang bate, everyone from Dallas, Texas. From Presi Estrada. Thank you so much, Presi. And the husband, Harry, and children. All nurses. Yang Estrada majority ng kanilang mga anak ay pawang mga nurse. Indeed, mga frontliners. And I understand medyo binitawan na ni Harry yung kanyang contract doon sa another hospital sa Dallas, Texas. Well, that's a good move, Harry, relax, enjoy, the children are all professionals now. Okay? Thank you so much, Harry. Thank you so much, Presi. Likewise, to Kokok Pinuela of New Jersey. Good morning, Kokok and family. Yula Nakano, well, she's supposed to send another message, pero isa lamang letter ang nakikita ko rito. Okay? Go ahead, Yula. I'm waiting for the message which I promise you I will pass on sa ating mga listeners. Bueno, ang oras ganap ng alas 10:10 ng umaga. It's a Wednesday. Dito po sa Pilipinas, whereas in other countries, oceans apart. Ngayon po ay araw pa lang ng Martes. Medyo nauuna tayo. Ganun ho, para sa ating mga kababayan, particular yung mga first time na patutungo ng ibang bansa. Don't be surprised kung aalis kayo ng Pilipinas on a Sunday or today, a Wednesday, and you will arrive the country of your destination on the same day when you left the country. Huwag po kayo magugulat. Ganun po talaga. Yan. Nangyari po yung sa akin din nung ako ay unang lumabas ng ating bansa. But anyway, I hope everything will be back to normal sapagkat ito ring travel travel routine ng ating mga kababayan will be back to normal likewise. Good morning. Ang bati naman ni Teresita Baisa Baredo. Good morning to John and children. Ang mayor ng kanilang tahanan.
si Mayor John, alright? At si Techi and children. Watching from Taytay, Rizal. To April Gem. Hello, April. Good morning to you watching from Rizal. And likewise, sa ating mga kababayan, mga Rizaleños na nanonood ng program, mga silent readers and viewers. Now, maraming salamat ho. Now, sa pang mga balita, after how many days? Starting Thursday last week. So, Thursday, Friday came, Saturday came, likewise Sunday, and yesterday, Tuesday, and the day before that, Monday. Exactly 6 days na nagkaroon ng suspensyon ng pagbabakuna diyan sa lungsod ng Maynila. And likewise, yesterday, ito pong lungsod ng Parañaque, ganoon din ang Pasay at Quezon City ay sinuspende ang kanilang vaccination. Yung kanilang supposed to be ay regular na pagbabakuna. Ang dahilan dahil sa walang certification of analysis. Para dito sa mga bakuna o brand na bakuna na ituturok sa ating mga kababayan. Now, in the case ng Maynila, of course, ito pong Sinovac vaccine. At alam niyo na, kapag Sinovac, yan ay gawa sa Sinovac. Ibig sabihin, sa bansang China. Yan po ang nangunguna when it comes dito sa dami ng mga bakuna dito sa ating bansa, itong Sinovac. Now, ang Pasay, Quezon City, as I said earlier, Maynila, at maging ang San Juan City are back to their toes. Sila po ay ipagpapatuloy ang kanilang pagbabakuna ngayong araw na ito. So yung mga nakapag-rehistro at tinawagan na ng pansin ng kanilang mga respektibong mga local government units to be present at sasailalim kayo sa pagbabakuna. Sabi nga po, make the most of it. Make the day. Sabi nga po, go and have your vaccination. From Montreal, Canada, LB Baisa says, hi everyone watching Captain Manong Cells program. Ingat kayong lahat. Coming from another nurse. Pero medyo nagpapahinga na ngayon itong nurse na ito. She did a lot of nursing job. The past many years diyan sa Montreal, Canada, having been assigned to different hospitals in Montreal, Canada. And glad to say that like Norma and like the children and Harry Estrada and their children, sila po'y pawang mga nurses. Yan, kaya namang mga kapag sakit ang pinag-uusapan, at least they know what to do exactly. So, being the aid of the doctor, well, you ought to, if you're a patient, you have to follow and listen to whatever your assigned nurse had told you to do. Alright? Thank you very much. Then ang oras biganap ng alas 10:16 ng gabi. Nung gabi, umaga pa lang. Medyo kanina kasi makulimlim when I woke up and rise from my bed. Ngayon, medyo the sun is shining brightly.
dito po sa National Capital Region. But may I repeat what forecaster o weather forecaster figurasyon had related earlier, gabi na sa Montreal. Ang sabi ni Uma, yes, it's now 10:17 in the evening, Montreal time. All right. Ang sabi ni LB, and I will grant her request. Okay. Please greet Manong si Presi and Harry for their wedding anniversary. Wow! Happy anniversary and more years to come. Shall I say 100 more years? Sabi nga sa awiting Tagalog, mamahalin mo pa ba ako kahit na maputi na ang buhok ko? Ayan, Kaya to Presi and Harry, happy wedding anniversary. Yan. And I'll follow what Norma or Uma had just sent. Pansit, Harsi. Ang sabi ni Uma. Ulitin natin, baka hindi narinig nung couple, Harry and Presi Estrada. Pansit. All right. Thank you daw, sabi ni Presi. Pero ulitin natin, pansit. Yan. Ang maganda kasi rito sa aking system na ito, at sa aking in-law, na si Harry, sila ay may mga kusa. Okay. Kaya anyo, baka makatingin din tayo ng pansit sa dalawang ito. Medyo may kalayuan lang itong Dallas, Texas. Kung pwede lang i-grab yan tiyak na magpapadala itong couple na ito Pero by the time it reach itong aming kubo, wala na. Yung pansit, hindi na pansit. At yung amoy ay hindi na amoy pansit. Pero sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, as well as yung kanilang birth anniversary today, the program and yours truly would want to greet everyone and sundry a happy birthday at happy anniversary. May you have more anniversaries to celebrate. Okay? Maraming salamat. Now, sa iba pang mga kaganapan dito sa ating bansa. Ano nangyari kaya kay Pinoy Hour? Wala pa tayong confirmation baka busy ang Pinoy Hour. Alam nyo, sabi nga ay hindi kumpleto ang araw kapag ang iyong kasama sa paglilingkod bayan ay medyo hindi mo narinig o nababasa yung mensahe. Baka they're busy diyan sa Alberta, Canada. Alright. So, anyway, ang International Criminal Court, itong ICC, nananawagan. Ito na yung confirmation mula kay John Baisa, ang aking third son, na ngayon ay nasa Alberta, Canada, and family. Sabi niya, nasa background kapitan. Thank you so much, Pinoy Hour. Ang International Criminal Court or ICC ay nananawagan sa ating mga kababayan, particularly those na may mga ebidensya laban dito sa hindi raw makatarungan na pagpapairal nitong anti-drug campaign ng Duterte administration. Kung meron kayong ebidensya, you have until August 13 this year to send or submit to ICC itong ebidensyang ito. Sapagkat from the looks of it,
Ito po ang magiging batayan whether or not kung itutuloy ng ICC ang kanilang move to look into o investigahan itong naging negatibong pagpaparusa ng kamatayan dito sa ating mga kababayan na napatay ng kapulisan kaugnay nitong anti-drug campaign ni Mayor Digong o ng kanyang administration. Pero kahapon, ang tagapagsalita ng palasyo, itong si Secretary Harry Roque, nasang-ayon dito sa aking mga kumpare, all 33 of them parot ng Malacanang, may hirapan daw ang ICC na makatayo o ibig sabihin ipagpatuloy ang kanilang gagawing investigasyon sapagkat walang tatanggaping suporta itong ating pamahalaan. Of course, what do you expect? Tumiwalag na ang Pilipinas under this administration as a member nitong International Criminal Court. Kaya ang sabi nga ni Mayor Digong, baka sampalin niya itong magsasagawa ng investigasyon mula sa ICC. Mabuti hindi sinabing, alam niyo, yung favorite word, patay, sabi nga. Sabi ng Pinoy Hour, Alberta, first province sa Canada. Ito pong, karagdagang karunungan to, kaalaman. Ang Alberta o lalawigan ng Alberta ang siyang kauna-unahang probinsya sa Canada is fully open by July 1 or 2 days from now. Diyan po sa Canada. Mask mandate is also lifted on the said date. Ulitin ko ito. Although I mentioned this ahead or earlier in the program, I think days or weeks back, ang Alberta, Canada will be back to normalcy. Wala nang i-require na paggamit ng mask. Simula po yan sa Hulyo 1. Sa atin bukas yan, supposedly. Pero sa Alberta, 2 days from now. Sarap nila, balik na sa normal. Wala na ka na makikita na parang hold-upper na merong face mask. Yan po ay sa Alberta, Canada. They will be back to normalcy. Kaya yung mga buhok, mahabang buhok sa ilong, makikita na yan. Yung ang aking isang kumpare, lintik ang haba ng buhok sa ilong. Sabi niya, hindi naman nakikita pare. Ayun, ang kanyang katuwiran. Talagang namang hindi nakikita sapagkat nakatakip yung ilong. Kaya lusot yung aking kumparing yan. Ang sabi niya, natatawa na lang siya. Kaya ayaw niyang hubarin yung kanyang face mask dahilan sa mahaba yung buhok sa kanyang ilong. Salbahe talaga itong kumpare ko. At sabi ni John Baisa ng Pinoy Hour, July 1 is also Canada Day. July 1 is Canada Day. Happy Canada Day, Canucks. Sabi niya, Canucks. Yung mga taga-Canada, they are simply called Canucks. Parang Pilipino, Pinoys. Okay. Says, is likewise true in Montreal. Ang sabi niya, we are on green zone as of Monday.
but we still have to wear mask. Limited number of people indoors and still maintaining distancing. Yan naman sa Montreal, Canada. Ha? Medyo binigyan na ng authority to go outdoors. Ang ating mga kababayan diyan sa Montreal, Canada, but still they are required to wear face mask and maintain physical distancing. Yan, Yan po yung mga kaganapan diyan sa Canada. Alberta, ganoon din ang Montreal, Canada. Very good. Hindi pa namin alam dito sa Pilipinas when are we supposed to give or get as a gift yung bagay na yan, yung pagbabalik sa normal. Dito maraming mga estratehiya, quote-unquote, maraming ina-adapt na mga pakulo para daw may balik sa normal itong ang galaw dito sa Pilipinas. But on top of this, ang paniniwala ng ating mga kinukulan ng Department of Health, hopefully magiging merry ang Christmas. Ayan. Talagang iba itong mga Pilipino kapag Pasko talaga. Yan. Pero paano ka magkakaroon ng Merry Christmas kung ayaw namang magpabakuna yung ating mga kababayan sapagkat yan ang yardstick o gauge ng ating national government enable to bring back normalcy. Kailangan daw ay herd immunity muna. Yung 70% percent ng ating mga kababayan ang nabakunahan. Pero days before that, o days earlier, I should say, meron pong naging pahayag ang itong Octa Research. Ang sabi ng Octa Research, kailangan 90% o 90% ang nabakunahan enable to acquire itong tinatawag na herd immunity at enable to celebrate a Merry Christmas. Yan. Yan naman ang sabi ng Octa Research. Alam niyo, ako ay labis na natutuwa. Natatawa na lang ako sasabihin ng Octa Research. Itong Octa Research, binabayaran ba ito ng gobyerno na tumulong na magbigay ng kanilang mga statement? Alam nyo, isang television network dito sa ating bansa, paborito itong Octa Research. Hindi nawawala itong statement ng Octa Research. Like, sasabihin ng DOH, patuloy ang pagbaba ng, ehemplo lamang ito, patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19, partikular sa National Capital Region. Mind you, biglang magbibigay ng statement ang Octa Research. Ang sasabihin, kabaligtaran ng pronouncement ng DOH. Kaya namang, ano nga ba talaga, kuya? Yan, Yun ang labanan Kaya ako po'y labis na nagtataka, at labis na paulit-ulit na nagtatanong, ano nga ba talaga? Whom are we supposed to believe? Will it be itong ahensya nitong si Duque, na sinabing the most corrupt ni Senador at Pambansang Kamao Pacquiao? Ano nga ba? Ayan. Anyway, allow me na idaan ito pong ulat naman, historical trivia ng Pinoy Hour. Noong Hunyo 30, ngayong araw na ito, ang taon 2010, ang the late Senator Benigno Aquino III, yung pong
ay anak po, ito po yung Pangulo natin na sumakabilang buhay days apart. Ho. Si Senador Benigno Aquino III ay pinasinayaan bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas sa Quirino Grandstand. Ngayong araw pa lang yun, ho. Sa Maynila. Nahalal siya sa unang mga automated poll ng bansa noong Mayo 10, 2010. Tulad ng ipinag-uutos ng 1987 Constitution, ang bagong Pangulo ay dapat na inagurahan sa tanghali ng Hunyo at 30. Sa nakaraan, mayroong iba't ibang mga petsa para sa pagpapasinaya ng nahalal o papasok na Pangulo. Thank you so much dito sa karagdagang impormasyon na ito. Pinoy Hour. Now, speaking of the late Noynoy, Pangulong Noynoy Aquino. Alam niyo po ba na supposed to be, sangayon po ito sa isang kaibigan, matalik na kaibigan ni the late Pinoy, na ang apelyido po ay Certain Mercado. Hindi po si Defense dating Senador Orly at naging DND Chief Orly Mercado. Hindi po siya. Another Mercado. Medyo kapangalan lang. Na noong 1994 ay supposedly earlier dapat nagpakasal itong sa si late Pinoy Ninoy Aquino. Bago 1994, bago tumakbong kongresista si Pangulong Pinoy. Dahil sa pagiging masyadong abala, hindi natuloy yung kanyang kasal. At yung kanyang kasintahan ay gusto na pong lumagay sa tahimik. Kaya plano, nauwi sa puro plano. Hindi natuloy sapagkat naging abala na si Pangulong Pinoy, especially nang siya ay mahalal na isang kongresista. Ang supposed to be girlfriend na papakasalan ni Pangulong Pinoy ay isang taga-Tarlac. Inyong maalala na nagkaroon ng girlfriend si Pangulong Pinoy, yung taga Valenzuela. Naging kongresista yun o naging councilor. Naging co-anchor nitong si Willie Rebillame sa kanyang programa. Hindi po yun. Yung kanyang papakasalan pala ay yung kanyang kasintahan mula sa Tarlac. Hindi nga lang binanggit kung ano ang pangalan. Now, alam niyo po ba rin na si the late President Pinoy ay mahilig sa musika. Kapag siya po ay nag-iisa sa palasyo ng Malacanang at maging dito, matapos pong kanyang termino bilang Pangulo, hindi lamang naririnig sa labas ng kanilang tahanan sa Times Street yung tinig ni Pangulong Pinoy sapagkat soundproof yung kanilang bahay. Pero lagi na lang umaawit. Kanta ng kanta. Yan si Pangulong Pinoy. At binibida nga sa akin ang aking mga kaibigan sa Malacanang Press Corps na kapag Christmas Day o Christmas party ng ng Malacanang Press Corps, laging umaawit si Pangulong Pinoy. At alam niyo po ba na ilan sa mga paboritong mga awit ni Pangulong Pinoy ay si Celine Dion. Yan. Paborito yan ni si Manita Si Manita mga awit po yan. Paborito niyang awitin yung mga kanta ni Celine Dion. Ganun din ang Bee Gees. Paborito yan ni the late President Pinoy. At ilan sa kanyang paboritong inaawit ay ang Minsan Minahal Ay Ako. Ano kayang tono niyan? At yung Estudyante Blues.
Yan po ang ilan sa mga lokal na awitin na kinakanta ni Pangulong Pinoy. At alam nyo, merong music room diyan sa Palasyo ng Malacanang na totoong napakaganda ng sound. At yan po ay pinangganda pa lalo ni Pangulong Pinoy. So ilan po yan sa mga trivia mula sa o may kinalaman sa buhay ni the late President Pinoy at na sa ngayon po sa kanyang matalik na kaibigan nagnanais din na magkaroon ng pamilya at nais din magkaroon ng anak. Kaya nga lamang na namatay na isang binata si Pangulong Pinoy. Ang tanong nga dyan sa sino kaya ang magmamana ng kanyang naiwang yaman? Anyway, yan po ay problema na ng mga naiwan. Alam niyo, naiwan ng yumaong Pinoy ang kanyang 4 na kapatid na mga babae. Alright. So, pagkatapos ng bagay na yan, ng ulat na yan, mukhang lalong umiinit itong bangayan, sa pagitan nitong si on the red corner, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, itong si Mayor Digong, at ganun din itong si on the blue corner weighing gray pants, ayan, si Senador Manny Pacquiao. Ang latest po, alam natin na si Manny Pacquiao ay ang Pangulo nitong PDP Laban. Siya po ang Pangulo ng ruling party. Mabigat, mga gilukong mga tagapakinig. Ang sabi ho ni Al Cusi, itong si Al Cusi, Alfonso Cusi po yan. Siya po ay ang head nitong Department of Energy. Kaya secretary. Siya po ang vice chairman nitong PDP Laban. Ang sabi niya ho kay Senador Pacquiao, Manny, ang sabi niya tumiwalag ka na, umalis ka na rito sa PDP Laban bilang Pangulo. Hirap sa'yo binanatan mo ang sarili nating partido. Binanatan mo ang sarili nating chairman o tagapangulo ng PDP Laban na walang iba kundi si Mayor Digong. Ang sabi niya sabi ni Al Cusi, umalis ka na at huwag mo nang hintayin na masunog palalo ang bahay. Yan ang sabi niya. Kinonsidera niyang bahay ang PDP Laban Party. Umalis ka na, ang sabi ni Al Cusi. Palagay ko naman aalis yan. Sino naman ang magkakaroon pa ng gana? Mismong sinabi ni Mayor Digong, sinungaling ka. Sabi niya kay Manny Pacquiao, at patutunayan ko na sinungaling ka. Ang sabi ni Digong, sabi ni Manny Pacquiao, tinatanggap ko ang hamon mo kay Mayor Digong, ang kanilang presidente ng kanilang partido. Ang sabi ni Manny Pacquiao, maraming siyang ginawa upang ituwid ang kanyang buhay. Pero hindi siya naging sinungaling. Ayun, naku, talagang maganda ito. So, tiyak na
magkakaroon po nitong tinatawag na kailan kaya itong pagharap sa arena nitong dalawang ito. Ano kayang itsura ni Mayor Digong na nakapants at nakahubad? Yan ang iniisip ng akin 33 mga kumpare. Yan ang lagi nilang binabanggit sa akin eh. Ano kaya ang itsura? Kapag naka-short pants, nakasapatos na pang-boxing si Mayor. Wag ninyong ismulin. Nakita niyo naman ang katawan ni Mayor Digong. May korte pa naman, hindi ba? O ba't tinutatawa? Anyway, hintayin natin. Maganda ito. Maniwala ka. Sabi ni Pacquiao, hindi ako sinungaling. At itutuloy niya yung pagbubulgar dito sa mga korap, yung mga magnanakaw ng kabangyaman ng Pilipinas na nasa ilalim ng pangangasiwa ng administrasyon itong si Mayor Digong. Ang sabi ni Pacquiao, naibulog sa kanya mismo ni Mayor Digong na tumataas itong graft and corruption sa kanyang administrasyon. Inulit lang ho pala ni Manny Pacquiao yan. Ngayon, inuna ni Pacquiao ang Department of Health as the most corrupt na ahensya ng gobyerno. Siyempre, umatungal naman dyan si kalihim Francisco Duque. Ang sabi ni Secretary Duque ng DOH, baka pinatutungkulan nitong si Senador Pacquiao ay yung milyong-milyon o bilyong-bilyong babayaran ng ating pamahalaan doon sa mga in-order na mga bakuna. Ayan na naman tayo. Saksakan ng dami ang in-order na mga bakuna, saksakan din ng dami ang ayaw magpabakuna. Sus Mariusep, 40 milyon ang darating na Pfizer at Moderna sometime in August. At ngayong papasok na Hulyo, marami pang mga Sinovac, marami pang ibang brands na darating sa ating bansa. Anong gagawin natin dyan? Pag nagkataon, na walang magpabakuna. Mga nako, ewan. Pero sa ngayon po, kay DOH Secretary Duque, hindi nahawakan ng gobyerno at mahahawakan ng gobyerno itong pera na ipambabayad at inutang ng, yun ang masakit inutang ng gobyerno ng Pilipinas sa mga lending institutions katulad ng mga World Banks. Ang sabi ni kalihim Duque, mataas itong tinatawag na governance standard ng mga bangkong ito. Kaya't malayo itong tinatawag na pagkita o yung dilihensya ng ating kasulukuyang administrasyon. At yan ay mataas ang governance standards ng mga World Bank, ADB. Hindi pwede kalukuhan dyan. Hindi pwedeng mga irregularities or anomalous transactions dyan. Dahil talagang right there and there, i-reject nila yan. So talagang maganda ang governance standards. No? Yon, mataas po ang governance standard. Inuulit po yan, paulit-ulit. 2 beses kong narinig governance standard. Kaya walang dilihensya. Walang kita. Sabi nga po. Yan ang sabi ni Secretary Roque. Ngayon, kung pag-uusapan naman daw yung mga gamit sa pagbibigay nitong swab test sa ating mga kababayan ng DOH, ito daw mga gamit na ito ay may isang tanggapan ng gobyerno, itong procurement office ng gobyerno na siyang bumibili
nitong mga gamit na ito sa COVID-19 at hindi direktamente ang Department of Health. Sabi po ni Secretary Duque. Mga rapid test kits, yung mga mask. Unang-una, wala naman kaming pinili na rapid test. Ang pinamili ng PSDBM is the RT-PCR test kit. So, yung mga procurement natin, pinadaan yan, hindi sa DOH. Karamihan dito, ang bulso nito, ang PSDBM being the procurement service of the government. Yung alam niyo, di ba? Yung procurement PSDBM, sila ang nagpo-procure para sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang Department of Health. At ready naman si Yusek Leod Laud, at tinawagan ko nga siya kagabi, na ipakita lahat above board and transparent. Ayan, above board and transparent. Yan, ang lahat po ng mga dokumento ay isusumite dito sa sa tanggapan ni Senador Manny Pacquiao. Talaga namang nakikita na ang usok nitong labanang ito between the highest authority ng ating bansa against a senator. Kung boxing nga lang yan, sarap panuorin, ano ho. Yan. Anyway, ang sabi ho ni Secretary Roque, nakahanda siyang humarap sa Senado. Kung siya ay ipapatawag ng Senado hinggil dito sa akusasyon ni Senador Manny Pacquiao na ang isa sa most corrupt na ahensya ng administrasyon nitong si Digong ay ang DOH. At siyempre pa, sapagkat ito'y pinangangasiwaan ni Secretary Duque, para mo nang sinabi na ang pinaka-corrupt na government official ay itong si Roque. Hindi ho ba? Ganun eh. That follows yung kanyang ahensya ang pinagbibintangan na the most corrupt na government office ni Senador Pacquiao. Sino ba ang nasa timon ng DOH? Hindi ba si Roque? Hindi si Roque ngayon ang pinaka-corrupt, hindi ba? Anyway, that remains to be proven. Sabi nga po, hintayin natin. Because I'm sure na sa darating na mga araw, tiyak na magsasagawa ng isa na namang investigasyon ang Senado. Ang Senado natin, imbes na gumawa ng mga batas, ang pinag-aaksaya ng panahon ay itong pag-iimbestiga. Para daw sa mga future laws. Kaya naman sila gumagawa ng investigasyon. Yan, dapat itawag sa kanila ay investigating body na lang. Kaya namumuti na ang buhok ng mga senador or yan ay bahagi ng kanilang fashion diyan sa Senado. Hindi ba itong si Senador Tito Soto, itong Pangulo ng Senado, puti na ang buhok. Pati ang balbas, pati ang bigote, puti na rin. Sino pa? Si Subiri, Senador Subiri, puti na rin ang buhok. Mukhang fashion yan ng ating mga senador. Ayan, pati doon sa pinanggalingang comedy show nitong si Senador Soto, yung mga main cast, puti na rin ang kanilang mga buhok. Talaga namang pinauuso ata nila itong puting buhok. Ayan. Oh, happy to note, yes, ang sabi ni Teresita Baisa Barredo, si Techi, Secretary Duque ang head ng DOH. Yes.
Wilfredo Cruz Jr. Ayan, ako, nami-miss ko na itong si Kawili. Sabi niya, late ako. Katatapos ko lang magluto ng sinigang na bangos sa miso at mustasa. Ang sarap din. Good morning po, ka-Digital Patrol around the world. Makita mo nga naman, meron palang hidden na talino, culinary talent. Sapagkat nagluluto pala itong si Kawili. Sinigang na bangus sa miso at mustasa. Kasarap niyan. Ano ang panulak natin, Kawili? Lemon ba? Yan, sarap. O yung ating mga kabayan, nag-iisip ng kanilang lulutuin. Ang sabi ni Uma, sarap sinigang na bangus. Talaga nung aking mga sisters. Ayan, katatapos lang ho naming magsigang naman. Kahapon sinigang ang aming bayan o ulam. Ang aming pinagsalu-saluhan. Wow, sarap, sabi ni Techi. Ang sabi ni Kawili ng aking itanong kung ano ang panulak, buko juice ang panulak. Sarap din. Ayan. Kahapon, sinigang din ang aming ulam, sinigang na hipon. Ngayon naman, gata. Ayan. Gatang sitaw, kalabasa, at nila hinaluan ng daing na dalagang bukid. Nako! Yan po naman ang ulam namin dito ngayon. Alam nyo, itong ating pinag-uusapang mga ulam, alam ko yung ating mga kababayan dyan sa Montreal at sa parte ng Canada, hugos ka agad. Punta ka agad dyan sa Filipino store at maghahanap ng mailuluto nila dito sa ating pinag-uusapang mga kakainin. Yan. Sabi ni Techi, super nutritious ang kombinasyon. Sinigang na bangus at ang panulak ay buko juice. Sabi ni Kawili, gatang sitaw, kalabasa, wow, sarap niyan. Ang sabi niya naman. Anyway, mga gilo kong mga tagapakinig, mabuti dinabanggit na merong halong karne ng baboy. Alam niyo kung bakit? Abay, tumaas po ng 10 piso ang halaga ng karne ng baboy dito po sa Metro Manila area. Ayan, may reaksyon na si Uma sa Montreal, Canada. Bukas, sabi niya, albay bangus. Yan, ayan na. May magsisigang na ng bangus diyan sa Montreal, Canada. Sayang nga lamang at medyo malayo ang Montreal, hindi natin maaamoy yung aroma ng sinigang na bangus sa mustasa. Ayan, sarap. Alam nyo, going back to what I'm saying, tumaas po ng halagang 10 piso ang karne ng baboy. Sa ngayon po ito kay Rosendo So ng Sinag. Sana, sa ngayon sa kanya, ipagpatuloy nitong administrasyon ni Digong itong pagbibigay ng subsidiya dito sa pamimili ng baboy, yung buhay na baboy sa Visayas at Kamindanawan upang maibaba itong halaga o presyo ng karne ng baboy. At lang konti, no? Ang is mga 10 piso. Okay. So yung dapat yung subsidy na transport from Visaya, Mindanao, tuloy-tuloy, hindi naman ginagawa eh. So, Yun, ang kanyang paratang, hindi naman daw po consistent o tuloy-tuloy yung pagbibigay ng subsidiya. Kaya namang umaangat ang halaga ng karne ng baboy. Katulad ng pag-angat ng halaga ng gasolina, diesel at kerosene dito po sa bansang Pilipinas. Pero wala na po tayong sapat na oras. We have 2 minutes before 11 in the morning, ngayon pong araw ng Miyerkules. Yung mga patutungo ng Baclaran Church
upang mag-offer ng kanila pong panalangin. Remember, 30% ang pinapayagang makapasok sa mga simbahan. So ako po si Sel Baisa, nagpapasalamat kay Nash, kay Semanita, at sa lahat ng ating mga kababayan na nanood, mga kababayang nakinig ng inyong palatuntunan. Sabi ni LB, daing na bangus, boneless, sarap with mongo. Naku talaga naman, ha? Anyway, pagilog kong mga tagapakinig, thank you so much. Antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan dito sa BSCC, ang buhay online ni Binibining JC Bautista. Punong-puno rin po ng impormasyon. Bueno, take care everybody, at God bless the Philippines. Sabi po ng aking mga kapatid all over the globe, maging dito sa Pilipinas. And of course, stay safe and healthy always. Diyos ti Agnina. Until tomorrow, God's willing. Uli po tayong magkakasama-sama. Thank you so much. I love you more. Oras alas 11 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.